mga pinapakalat na mga DD shit. At syempre mga kababayan, panghuli ay gamitin po natin ito, medyo magti-trip lang tayo ng konti. Kasi nung rally, dapat matagal ko na tong nireactionan eh. Natatawa ako dito mga ka-GP Natics. Bakit ka natatawa, JP? Piruin nyo yung dating BBM vlogger biglang kumaliwa. Pumunta sa mga DDS dahil panatiko daw ito ni Digong, mga kababayan. Subalit nung merong BBM vlogger na nakatapat, BBM vlogger na nakasabayan, aba mga kababayan, natakot ata ang isang dati nating kasamahan. Biglang sinabi niya na hindi raw po siya DDS. Aba, pinagkanulo niya itong si Digong. Kawawa ang vlogger na ito, mga kababayan. Hello po! Aha. Ako ang ILC. Hindi mo binabagsak ang gobyerno gaya rin sinasabi ng mga DDS. Wala po katotohanan yun. Ayan, basahin pa natin yung mga nandyan sa... Wala po katotohanan po ang mga sinasabi ng mga DDS. Sir, sir, hindi po kami DDS. Nandito rin po kami para makiisa lang din po. Sabi niya, Sir, hindi po kami DDS. Ano ibig sabihin nun, mga kababayan? Hindi raw sila DDS. Di ba? Lagi mong sinasabi na DDS ka, na panatiko ka, na ibibigay mo ang buhay mo kay Digong sa mga Duterte. Tapos biglang sasabihin mo, Sir, hindi po kami DDS, nandito lang po kami para makiisa din. Mali yung salita di ba? Dapat hindi po kami nagpunta dito bilang DDS, dapat ganon. Gusto magpalusot. Sir, hindi po kami nagpunta dito bilang DDS, nagpunta po kami rito bilang isang Pilipino na gusto naming makipagkaisa o gusto namin ng pagkakaisa, kaya kami nandito. Dapat ganun. Ang sagot niya, mga GP Natics, eto tingnan nyo yung pagkakaiba po ng statement na, Sir, hindi po kami DDS. Nagpunta lang po kami dito para makiisa. Di ba? Kaysa dun sa statement na, Sir, hindi po kami nagpunta dito bilang DDS. Nagpunta po kami dito bilang isang Pilipino para makipagkaisa sa layunin ng iglesia na kapayapaan. Di ba? Maliwanag. Pero pag sinabi mo, Sir, hindi po kami DDS. Iba yun. Iba ibig sabihin nun, pinagkanulo mo yung phone mo. Hello po! Ako ang ILC. Hindi mo binabagsak ang gobyerno gaya rin sinasabi ng mga DDS. Wala po katotohanan yun. Ayan, basahin. Alam niyo kung bakit, mga kababayan? Kung hindi ako nagkakamali, Nyolo, kung nanonood ka, alam ko INC si Nyolo. Diba? So, pinagtatanggol din niya yung mga INC na hindi layunin na pabagsakin ng gobyerno. Ako naman naniniwala na ayaw naman ng INC pabagsakin ng gobyerno. Ang gusto lang nila talaga, pagkaisahin ang dalawang grupo at kampihan, wag i-impeach si Sara. Okay na sana yung unang banat mo, GP. Dinagdagan mo pa. Hindi. Totoo naman. Naniniwala po ako na hindi gusto ng INC na bumagsak ang gobyerno. Tama? Hello po! Ako ang ILC. Hindi mo binabagsak ang gobyerno gaya rin sinasabi ng mga DDS. Wala po katotohanan yun. Ayan, basahin pa natin yung mga nandyan sa... Wala po katotohanan po ang mga sinasabi ng mga DDS. Sir, sir, hindi po kami DDS. Nandito rin po kami para makiisa lang din po. Baka pwedeng konti, kahit konti lang, sir. Pare-pareho na. Pangit no, no? Pangit ka banding, mga kababayan. Yung tawag dito, panay ang puri mo sa phone mo, tapos bigla mong sasabihin, hindi po ako DDS. Sabi, pinangalanan na ni Ma'am Leticia Fernando si old school Pinoy daw, si Aaron Peña, mga kababayan. May kaibigan din naman natin yan. Kaya lang, syempre, ayaw ko naman makipagtalo din sa kanila, kaya hindi ko sila. Pero this time, kinokorek lang natin yung sinasabi niya na hindi po kami DDS. Maliwanag, pag pinakinggan mo yun na hindi kami DDS, dininay niya na DDS siya. Ano to? Lipat bakod?
Oh. tayo nagbablog, sir. Eh. Wala naman ako tinutukoy eh. Ah. Wala akong tinutukoy, pre. Wala nga po. Naapektuhan ka. Hindi kami na-apektuhan, sir. Konting hina lang kasi nagsasalita rin kami. Wala nang problema, magsalita ka rin. Ayan o. Magkaisa, huwag mag-isa. Tama naman. Hindi kasi mga kababayan, ganito lang yan, simpleng-simple. Kasi nasa footbridge sila eh. Kung iisipin mo na overpower ka nung isang nandoon, ang gawin mo dyan, mga kababayan, lumayo ka. Diba? Lumayo ka para hindi mo marinig. Hindi, parang feeling ko lang kasi, ang nangyayari dito, disappointed at nasasapawan ni Nyolo. Diba? Tita Kark, Nyolo for President. I love you, JNK. Mega love shoutout. Ayan. Ang Tita Kark Lea ko, salamat sa pakulay, Tita. Ayan mga kababayan ha, baka meron pa kayong hindi po nagsasubscribe sa aking super duper mabait na tita na si Tita Kark Lea. Paki-subscribe na rin mga kababayan. Natatawa lang talaga ako dito kaya kay Nyolo at kay pero super bait mga kababayan ha. Super bait ni Nyolo. Ibang klaseng tao ito. Tingin nyo lang mukhang gago-gago. Pero super bait ng tao nito. Malambing mga kababayan. Malaking tao din. Oh. Sabi ni N. Cruz, hindi kasi alam ng pamilya nila na DDS sila. Oh. Pagkakasundo, hindi pagkakagulo. Wala, dito lang. Aha. Saan ka ba? Dito, sa akin, sir. Eh. Oo. Kaya mo ako, nakita mo ba ako? Freedom of speech to eh. Magsalita ka rin ng ano. Okay, sir, okay, sir. Ang tanong ni Nyolo, presang ka ba? Dito sa INC rin. Bakit hindi niya? Ewan ko kay parang natakot ba si Aaron kay Nyolo? Na ang sagot niya dito INC rin. Hindi mo alam yung kaharap mo. Tita Kark, di ba INC rin si Nyolo? Oh, hindi mo alam yung kaharap mo na nagsasalita ay INC yan. Legit. So dapat sasabihin mo na lang na hindi parang naratel si old school Pinol kay Nyolo eh. 'Di ba dapat ang sasabihin niya, nandito lang kami sir magba-vlog para i-cover namin yung kaganapan ngayon sa INC. Ang sagot dito rin kami sir, INC rin. Hindi kami na-apektuhan, sir. Ay hindi po DBS si Nyolo. Si Nyolo po ay PBBM. Si old school po yung kausap niya. Di ba? Oh, INC nga si Nyolo. Kaya nga binabara niya yan kasi ang sinasabi ng mga DDS vlogger pinagkakalat kasi nila yung rally na yan, mga kababayan, is to push PBBM. Kaya sabi ni Nyolo, hoy, mali po yan ha, huwag niyong paniwalaan yung mga DDS na kinakalat nila na gusto ng INC na pabagsakin ng gobyerno. Ako naniniwala, hindi rin gusto ng INC na pabagsakin ng gobyerno. Merong mga tao lang talaga na ginagamit ang INC para sa kanilang sariling interes. Lalong-lalo na sila etong sila Marcoleta, ganon din ng mga ibang mga DDS, ganon din ng mga Duterte. Sabi ni Miyaka Ackerman, ano bang tunay na itsura ni Nyolo? Cartoon character kasi ang profile. Nako, napakagwapo po niyan, Miss Miyaka Ackerman. Ang gwapo niya ni Nyolo, ang tangkad pa. Oh, di ba? Super yan, super bait. Hindi, gwapo yan si Nyolo. Tapos yung mukha niyan, kung ano yung nakikita nyo, mga ka-GPnatics, doon sa kanyang cartoon face, isipin nyo na lang, mga kababayan, na nakakatawa talaga yung mukha ni Nyolo. Diba? Oh. O, yan o. Problema ilot na si... Oo. hindi po magiging DDS yan si Nyolo, mga kababayan. INC lang talaga siya. Pero ang good thing dito kay Nyolo, kahit INC siya, kita nyo INC siya. Pero pinagtatanggol niya ang INC, binabanatan din niya ang INC. Kasi nakita niya na sila Marcoleta mali yung pinagagawa, 'di ba? Pero pinoprotektahan din niya kasi nga yung banggit niya na ang INC
ang kabuuan, hindi naman nila gustong pabagsakin talaga ang gobyerno. Totoo yan. Wala naman ako nakita sa kanila, narinig sa kanila na pabagsakin ang gobyerno. Ang narinig ko lang talaga na hindi maganda, kinakampihan si Sara para hindi ma-impeach. Pinoprotektahan si Sara. Di ba? Para hindi matanggal sa pwesto. Ginagamit ang statement ng Pangulo bilang sugarcoat, smoke screen sa kanilang plano, sa kanilang pansariling ewan. Yun lang yung nakikita ko, pero siguro naman malayo sa katotohanan yung kagustuhan na pabagsakin ang gobyerno, pabagsakin si PBBM. Ang nagsasabi lang yan yung mga DDS. Sabi ni Tita, panoorin nyo last part ng LS ko yesterday. He explained what happened. Umakyat siya. Uy, sana all. Wala kasi ako kahapon eh. Tama. Magaling na singer yan. Si Nyolo. Mga kababayan, ang galing yan. Composer pa yan. Diba? Sobrang yan. Ang galing gumawa ng kanta niyan ni Nyolo. Ma'am Charit Madarang, salamat po sa pag-share ng star. Thank you. Good evening po sa inyo dyan sa Southern California. Thank you so much po. Sabi ni Gemma Rafful, akala ko nga kampanya ni Marcoleta nandun na yun. Mga kababayan, actually, nangangampanya na talaga si Marcoleta doon. At hindi lang si Marcoleta ang nangangampanya doon, nandun yung mga DDS. Rally ata ni Marcoleta yun eh. Di ba? Meeting the Avance. Anyway, mga kababayan, maraming salamat po sa araw na ito at sobrang na-miss ko po kayo. Alam nyo naman ang inyong abang lingkod, sobrang busy. Di ba? Sabi ko nga, darating ang time, hindi naman siguro as soon as possible, pero darating ang time, ayaw ko mangako, dahil hindi naman forever ang vlogging. 'Di ba? Kaya gumagawa po ang inyong abang lingkod ng ibang pagkakaabalahan. Naghahanap tayo ng ibang pagkakabisihan, ng ibang pagkakakitaan para naman hindi sabihin ng mga DDS bayaran. 'Di ba, Mama Aida Miguel? Charit Madarang, 7:28 in the morning na dito GP. Uy, good morning po sa inyo dyan sa Southern California. Yan, right. Nag-LS din siya to debunk old school kasi sinabihan siya na, talaga? Sinabihan si Nyolo na vlogger-vloggeran. Wala, ganyan naman talaga. Meron pa nga sinasabi kay Nyolo narinig ko na ang sinabi dito, mga kababayan, si Nyolo daw ay pakawala. Paanong pakawala? Di ba? Kung tutusin, ang pag sinabi mo kasing pakawala, troll. Pagpakawala, mga kababayan, bagito, baguhan lang. 'Di ba, na pinapunta doon para magmatsyag. Si Nyolo, kung mas may karapatan, may mas karapatan siya na pumunta doon kasi INC member siya. Pangalawa, mga kababayan, hindi po siya maliwanag na hindi po siya pakawala. Dahil si Nyolo, ang laki-laki ng channel, pakawala. Diba? Sabi niya, Argo, host, welcome ka sa DDS Next Admin. Nako, hindi, malayo pa yan sa katotohanan, Argo. Pero, eto, sasabihin ko sa inyo. Kung DDS man ang mapunta sa gobyerno, next na administrasyon, sabi sa Biblia, dapat nating igalang, dapat tayong magpasakop. Oo, papayag ako doon. Pero, kapag mali, of course, bibirahin natin yan. Diba? Shoutout Mr. Pascachi. Sabi ni Tita Clark, proud of you. Salamat po, Tita Clark. Alam nyo naman, kayo yung mga gumabay sa akin, no? Kayo yung mga gumabay sa akin para makarating po dito, lalong-lalo na sa mga nandito ngayon na talagang patuloy na sumusuporta sa channel na to, patuloy na sumusuporta sa akin,
'Di ba? Sobrang taas po ng respeto ko sa inyo kaya hindi ko po 'yun sisirain. 'Di ba? Kung nawawala man po ako, sabi ni Ma'am Mona Nases, na nagtatago daw si GP, hindi po, busy lang. Sabi ni Mona Nases, I like Nyolo as a vlogger. Opo naman. Hindi lang bilang isang vlogger. Pag nakita nyo po ng personal at nakilala nyo si Nyolo, they are really different doon sa mga ibang mga vlogger. Bakit ko nasabi? Kasi si Nyolo may paninindigan, may respeto, mga kababayan, at hindi siya nang babypass. At the same time, hindi ka iiwan dahil sa ganyan, dahil sa pera. Ako nga kahapon, muntik niya na akong paiyakin. Bakit? Tinawagan ba naman ako, sabi niya sa akin, alam mo, pre, sabi niya ganun, napakabait mo. Ha? Kasi kaparehas kita eh. Parehas tayo, sabi niya ganun. Loko ka, sabi kong ganun. Siyempre, mabait ka, kaya tropa kita. Ako hindi ka mabait, tatropahin ba kita? Hindi, super duper bait po. Mark Anthony Balino, hindi man lagi makapanood ng live mo, GP. Sa replay naman lagi ako nanonood sa inyong PBBM vlogger. Maraming salamat po, Mark Anthony Balino. Tama, Tita Kark, super duper bait ni Nyolo. Wala akong masabi. Hindi siya yung basta makukuha ng pera. 'Di ba? Marami na nag-o-offer diyan kung tutusin. Alam ko yung kwento ni Nyolo. Marami pero hindi po siya pumapanig, kumakampi, lumilipat, ganon. Sobrang may paninindigan. I agree, mabait si Boss Nyolo kahit loko-loko lang. Mukhang loko-loko lang talaga si Nyolo, malakas mang asar. 'Di ba? Yung style ni Nyolo parang ako 'yan eh. Mga kababayan. 'Di ba? Mabait talagang tao. Anyway, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Ako po ay nakikiusap mga kababayan sa mga nandito, mga ka-GP Natics ko. Baka hindi pa po kayo nakakapag-subscribe kay Tita Cart, kay Tatay Philip. Ganon din mga kababayan kay Sir Boyet Antonio. Ay paki-subscribe, pakitulungan na po sila mga ka-GP Natics. Ako po ay magpapaalam na pansamantala at magkita-kita po tayo bukas. Maraming salamat po muli at magandang